mensahe ng abitin. And somehow, yun po ay mayroong relasyon sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Every believer is a disciple. Hindi po ba? Bawat isang mananampalataya o sinasabing mananampalataya ay disipulo dapat ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede na sinasabi mong ikaw ay mananampalataya at hindi mo kinikilala na ikaw ay disciple ni Christ. Hindi po pwede na once na tinanggap mo si Jesus Christ, hindi mo tatanggapin yung mga bagay na napapaloob ng pagtanggap kay Jesus Christ. So, kasama po ang hirap, ginhawa, lahat ng bagay na ipinapadaan sa atin ng ating Panginoon. At bawat isa po sa atin, lahat tayo ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Nung po nakaraan, aking mensahe, ay pinag-aralan mo natin yung kondisyon ng mga taong sumusunod kay Christ. Pinag-aralan mo natin yung tatlong mga prinsipe. Handa po ba ninyo yung mga prinsipe? Si prinsipe atrasado. Sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Pero hindi siya sumunod sa Panginoon. So, yung pangalawa naman ay si prinsipe presentado. Sabi niya, Lord, I will follow you. Susunod naman ako sa iyo. Pero, hayaan niyo po muna ipalibig ko ang aking ama. So, sabi niya ay gusto ko munang susunod ako sa inyo pag namatay ang aking ama para in case, kasi sabi niya, sabi ni Jesus Christ, doon sa unang sinagot niya, ay mayroong lungga ang asong bubat, pero ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan. So, maaari sinasabi niya sa kanyang sarili na kukolek muna niya yung kanyang mga mana at pagka meron na siyang sapat na pera, saka siya susunod sa Panginoong Jesus. So, yung pangalawa naman, o pangatlo, ang huli ay si prinsipe kontrolado. So, susunod pero meron lang certain area sa kanyang buhay na gusto niyang ibigay sa Panginoong Jesus. At hindi lahat ay gusto niyang ibigay sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang ating pong serye na pinag-aaralan patungkol po sa pagiging isang disipulo. Lahat po ay nag-uugat, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay nag-uugat sa ating pagiging disciple ni Christ. At ang ating pong panalangin everyday o lagi sa atin bilang tayo mga mananampalataya, bilang mga membro ng GPCC, ay bawat isa sa atin talaga ay sumunod bilang disipulo ng ating Panginoong Jesus. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. We are Christ disciples. We are Christ disciples. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako ay disipulo ni Kristo. Anyway, parang walang kausap. Parang walang dating sa inyo. Parang pagka-discipleship ang pag-aaralan. Ito yung bagay na hindi siya, parang ang topic, hindi ganun ka-interested sa atin. Pero alam nyo mga kapatid, ito yung bagay na dapat nating pinag-aaralan sapagkat dito nag-uugat ang lahat ng ating ginagawa, ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Yesus. Sa ating yung binasa kanina, salamat kay Kuya Doy. So, binasa lahat ang chapter 5. At maganda po kasi yun po ang ating pag-aaralan ngayon ay from chapter 1 hanggang chapter 5 ng Ephesians. At alam mo natin na ang chapter 1 to chapter 3 ng Ephesians, it talks about our doctrines. Ano yung ating pinaniniwalaan bilang mga mananampalataya. Then chapter 4 hanggang chapter 6, ito po tumatalakay sa ating hong practical living o Christian living. So after ma-discuss ni Paul sa Ephesians 1 to 3 ang kanyang pagkaunawa o dapat pagkaunawa ng mga mananampalataya sa Panginoon, chapter 4 to 6, ito naman ang dapat i-apply ng mga mananampalataya sa kanyang buhay. Ang panalangin ko po ngayong umaga na samahan tayo ng Banal na Espiritu sa atin ng pag-aaral. Sa atin ng binasa kanina, dun po sa Ephesians chapter 5, 8 to 20, ay, o 8 to 16, titingnan po natin dyan, ang 3 charges to Christ's disciples. If you consider yourselves
or yourself a disciple, meron pong charge ang Panginoon sa atin. Meron pong ibinibigay na command ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na dapat po nating gawin. Dapat po nating isakatuparan bilang mga disciple ni Christ. There are 3 charges to Christ's disciples. Are you consider yourself as Christ's disciples? Yes. So, there are 3 charges na atin ng pag-aaralan ngayong umaga. Una ay ito, be confident in our position in the Lord. Be confident in our position in the Lord. Be confident in our position in the Lord. Dapat po ay yung ating tinatayuan, yung ating kasalukuyan na posisyon, dapat po ay meron tayong confidence na ito ay ating panindigan, mga kapatid. Be confident in our position in the Lord. Dapat po nating malaman na una sa lahat, dapat po ay na kay Lord tayo. Bago tayo maging confident. Ang masamang balita sa chapter 1 o chapter 5 verse 8, look at your Bible, ang sabi po ng salita ng Bible, ng salita ng Diyos ay ganito. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit kayo ay nasa liwanag sapagkat kayo ay sa Panginoon. Tingnan natin, ang sabi ng verse 8, dati, nasa kadiliman kayo. Ito yung ating dating kalagayan. Dati, nasa kadiliman kayo. Ito yung bad news na ating titingnan ngayong umaga. Na dating kayo at ako ay nasa kadiliman. Walang liwanag na nasa sumpungan. Chapter 2 verse 1, ang sabi ng salita ng Panginoon, Ephesians chapter 2 verse 1, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. We were dead in transgressions and sins. Tayo patay dahil sa ating pagsuway at dahil sa ating mga kasalanan. Sa totoo lang, wala tayong kapag-apag-asa. That's why we need the grace of God. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Bible, nung chapter 5 verse 8, dati, nasa kadiliman kayo. Then chapter 2 verse 1, noong unay mga patay kayo. Then chapter 2 verse 3, ang sabi ng salita ng Panginoon, dati tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Ito yung ating dating kalagayan. Tingnan mo natin yung past na pinagdaanan natin bilang tayo hindi pumananampalataya. Nasa kadiliman, dati tayo'y patay, at sabi ng Bible, namumuhay ayon sa hilig at pita ng laman. Sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Chapter 2 verse 12, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 12, nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Nooy nabubuhay kayo walang pag-asa at walang Diyos. Lugmok sa kasalanan, makasarili o self-centered, makasalimutan ng pag-iisip. Kung atin ang titingnan, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ito yung ating mga dating kalalagayan sa Panginoon. Chapter 2 verse 3, ang sabi ng Ephesians 2:3, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Kayo at ako'y dating kabilang sa kinapupuotan ng Diyos. Ito yung ating dating kalagayan. Walang pag-asa, kaya kailangan mo natin ang biyaya ng Diyos. Maliban na lamang po mga kapatid, kung ngayon ito pa rin yung ating kalalagayan. Kung tayo nasa kadiliman pa rin, namumuhay ayon sa pita ng laman, sa kalaswaan, sa masamang pag-iisip, sa mga bisyo, sa mga ugali na hindi nararapat, maaaring kung itong ating kalagayan, posible na hindi ka pa talaga disipulo ni Jesus Christ. Ito yung dati nating kalagayan. Naranasan niyo po ba ang lahat ng ito dati? Ginagawa pa po ba natin ang mga bagay na ito ngayon? Kung ito ang ating kalalagayan mga kapatid, ang tanong ay, are you one of them? Kayo po ba at ako'y kabilang pa sa mga dating buhay natin? Yun yung bad news.
Pero alam niyo mga kapatid, ang maganda rito, yung good news. Ano po yung good news na makikita natin? Chapter 5, verse 8. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon, nasa liwanag. Bakit? Sapagkat kayo'y sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 8, ngunit ngayon, nasa liwanag kayo, o sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Ito ang magandang kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. Dati dahil tayo makasalanan, definitely ang ating kaluluwa ay pupunta sa naglalagablab na apoy. Dati dahil tayo ay makasalanan, tayo ay patay sa ating pagsuway sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, ngunit ngayon, nasa liwanag kayo dahil kanino? Sa Panginoon. Na mga kapatid, gusto ko pong mas liwanagin natin, mas maging malinaw sa atin yung ating posisyon sa Panginoon ngayong umaga. Look at your Bible. Pag-aralan natin Ephesians chapter 1. This is our present position in Christ. Ito yung ating kasalukuyang posisyon kay Kristo na dapat tayo maging confident. Verse 3, chapter 1, verse 3. Pinagpala o pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kanino? Kay Kristo. This is our present position. Verse 4, chapter 1, verse 4. At sa ating yung pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Verse 5, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ni Jesus Christ. I want you to look your Bible, chapter 1, verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Present position, chapter 1, verse 11. At dahil kay Kristo, tayo'y naging bayan ng Diyos ngayon. Then chapter 1, verse 13. Look at your Bible, sabi nito, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang ating posisyon mga kapatid ngayon kay Kristo ay yung ating pakikipag-isa sa Kanya. Secure ang ating posisyon kay Kristo. Talon po tayo, chapter 2. Chapter 2, verse 5. Ang sabi dito, tayo'y binuhay niya kay Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Verse 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kanino? Kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Take note, ang sabi ng Bible, pinaupong kasama niya sa kalangitan. Di ba napakagandang assurance na meron tayo kay Christ? Kayo at ako hindi pa namamatay. Tama no? May namatay na po ba dito? Wala pa. Yung gusto ho. Pero alam niyo ang nakakatuwa sa salita ng Panginoon, chapter 2, verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo ay muling binuhay at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Hindi ka papatay, pero sure na ang upuan mo ay sa langit. Di ba napakabuti ni Lord? At ito yung ating present position kay Christ. Kaya po kung kayo at ako'y walang relasyon kay Kristo, walang tunay na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi pa napapatawad ang iyong kasalanan, wala kang diraan doon sa langit. Chapter 2, verse 13. Again, this is our present position in Christ. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Chapter 2, verse 14. Pinagkasundo niya tayo. Chapter 2, verse 18. Dahil kay Kristo, tayo kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Chapter 2, verse 22. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Chapter 3, verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag ang ating kalooban. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Panginoon from chapter 1 to chapter 3, binabanggit ng salita ng Diyos yung ating present position in Christ.
Kaya napakahalaga po, paulit-ulit binabanggit yan sa salitang pakikipag-isa. Pakikipagrelasyon kay Kristo. Doon po nag-uugat mga kapatid ang lahat ng bagay sa ating buhay. Nababago ang iyong buhay. Bakit? Dahil may relasyon ka kay Kristo. Nakipag-isa ka sa Kanya. And you cannot change your life. Hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay. Maliban na ikaw ay tunay na nakipag-isa kay Jesus Christ. This is our present position in Christ. Hindi ba kayo natutuwa na ito yung ating kalalagayan kay Kristo? Natutuwa po ba kayo? So, unang charge sa atin mga kapatid, be confident in our position in the Lord. Be confident. Hindi po yung pagka tinanong, hindi kayang i-share kung bakit ka naging born again. Basta ako'y nagpunta sa church na yun pag-uwi ko ako'y inilugog na, ako'y pinangulit, born again ako. Kung hindi natin kayang ipaglaban, ipaliwanag ang ating pananampalataya, maaaring hindi pa talaga tayo tunay na mananampalataya ng Jesus. Mga kapatid, ang magandang tanong sa atin ngayong umaga, are you really a child of God? Ikaw ba'y tunay na anak ng Diyos? Be consistent o be confident in our position in the Lord. Yun po yung unang charge bilang tayo ay disipulo ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, makikita po nating charge dito, be consistent in our devotion to the Lord. Be consistent in our devotion to the Lord. Maaaring mayroon kang devotion sa Panginoon, yes, and this is His charge to us, na kailangan natin mag-devote ng time sa Panginoon. Maganda na tayo nag-devote ng ating panahon sa Panginoon, pero mga kapatid, be consistent. Dapat po ay tuloy-tuloy. Hindi lamang po yung pagka may problema o kapag ikay dumadaan sa mabigat na sitwasyon ng iyong buhay. Dapat po ay consistent tayo sa ating devotion sa Panginoon. Verse 10, ang sabi dito, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Learn as you go along what pleases the Lord, and try to learn in your experience what is pleasing to the Lord. Let your lives be constant proofs of what is most acceptable to Him. Aside po ni Adam Clark's ay ganito, sa verse 10, yung proving what is acceptable by walking in the light under the influence of the Divine Spirit according to the dictates of the Gospel, you shall be able to try and bring to full proof that by which God is best pleased. Ibig sabihin po mga kapatid, makakalakad tayo, kaya natin lumakad sa liwanag sa pamamagitan under the influence of the Divine Spirit. Dahil tayo mayroong Espiritu ng Diyos, kaya nating lumakad sa liwanag according to the dictates of the Gospel. Kaya nating umaunawaan ang kalooban ng ating Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 19, that you may really come to know practically through experience for yourselves the love of Christ. Ang sabi ng verse 10, pag-aralan. Ito po mga kapatid ay humihingi ng mahabang oras o panahon. We need to exert effort and strength. We need patience. And ito salitang ito, it is intentional. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, nakatalaga ang ating buhay sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. At mahirap mo makilala ang Panginoong Jesus kung di ka magdi-devote ng panahon sa Kanya. Ito ang magandang challenge sa atin ngayong umaga. Pwede mo tanongin mo ang iyong katabi. Anong devotion mo kanina? Sige nga, pakishare mo ano text na yun ang binasa. Lahat ko ba ng inyong katabi ay nag-devotion mo muna? Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse
O chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, ayan o, manapig kayo sa gatas. Spiritual. Gaya ng sanggol, manapig kayo. Ano salitang craving? Craving. Pag sa pagkain, nakita mo talaga. Gusto mo mabili at makain kasi nag-crave ka. At yung pinararanasan namin ng asawa, dahil ang akin yung asawa yung pinagdadahan namin. Pagka nag-crave, parang kailangan ibigay. Ay, isang labag sa iyong kalawang kailangan mo ibigay. Bakit kasi nag-crave? At baka makita makakong kayo. Pero alam niyo mga kapatid, yung salitang craving, hindi ka papayag na nawala noon. Yung bang pagnanais, yung design ng iyong puso na talagang, hindi talagang gusto mo noon, ikuha mo ako. Kahingi ako noon. Pero hindi naman ang gano'n ang aking asawa. Pero ibig ko sabihin yung salitang craving, talagang hindi ka papayag na hindi ka makakatikim. At ganun ang pananaw ng sanggol. Na every time na siya ay nakaramdam ng gutom, ang una niya, hindi ko alam. Pero maaaring una niya ay umiyak dahil siya ay nagugutom at humihingi ng gatas. Craving. Gaya ng sanggol, manabi kayo sa gatas o dalisay na gatas spiritual. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ito dapat natin pag-aralan. And let us devote ourselves to the Word of God. Verse 17, chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 17, huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung anong kalooban ng Diyos. Iniisip ko, sabi ni Paul, huwag kayong mga hangal. May mga manampalataya pa rin noon na nasa ganitong kalagayan, nagpapakahangal. Bakit? Kung ating titingnan, sabi na salita ng Panginoon, verse 15, yung patungkol sa pamumuhay. Huwag kayong maging mga hangal, sa halip, unawa ninyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po nais ko sabihin sa atin ngayong umaga. If you can establish your devotion to the Lord, it will be your struggle for your whole life. If you cannot establish your devotion to the Lord, it will be your struggle for your whole life. Kung hindi mo kayang ma-develop sa iyong sarili ang paglalaan ng oras para mag-devotion, struggle mo yan hanggang sa mamatay ka. Promise. Inuulit ko po mga kapatid, kung hindi mo kayang turuan ang sarili mo, mag-aral ng salita ng Panginoon araw-araw, magiging struggle mo yan hanggang sa ikaw ay mamatay. May panahon tayo sa lahat ng oras, tama na? FIBA, nanood kayo ng FIBA? Sa mobile. Kung nanalo minsan ng Pilipinas. Nalalag niya ang Pilipinas. May panahon tayo manood ng news. Ano? News. May panahon tayo mag-mall. Meron po po sa ating hindi nakadating ng SM. May panahon tayo sa barkada. May panahon tayo sa maraming bagay. Ibig sabihin mga kapatid, kaya natin magbigay ng panahon sa pinakamahalaga, walang iba kundi salita ng Diyos. Tama? Tama? Inuulit ko mga kapatid, kung hindi natin kayang establish ito, maging habit sa ating buhay, kung hindi natin sisimulan ngayon, maging struggle mo yan habang panahon. Be consistent in our devotion to the Lord. Chapter 5, verse 10, pag-aralin ninyo kung ano ang pagpupulot sa ating Panginoon. Be consistent in our devotion to the Lord. Pangalawang charge sa atin ng Panginoon. Ano yung una? Be confident in our position. You are in Christ. Pangalawa,
Be consistent. Hindi lamang yung pagka naibigan. Pag inantok o pagka hindi makatulog, nasa ng Bible. Ito rin pampatulog. Hindi lamang po ganon. Pangatlo ay ito. Be careful in our action before the Lord. Be careful in our action before the Lord. Be careful. Verse 11. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 11, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Napakagandang paalala ng salita ng Panginoon. Verse 11, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Kumusta ho ang inyong sinasamahan? Sino ang lagi ninyong kasama? Sabihin mo sa akin ang inyong kaibigan. At sasabihin ko sa iyo ang kaibigan ko. At sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Sino ang lagi natin kasama araw-araw? Sabi ng Bible, huwag kayong makikisama. Di ba napakagandang warning sa atin? Bakit sabi ng salita ng Panginoon, itong mga tao, ito'y walang ibinubungang kabutihan, ang binibigay nila ay dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila o ang kanilang mga gawa. Verse 12. Sabi dito, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Alam nyo, sabi lagi kong nauulit na ang kabuti ay laging ay sumisibol sa mga madilim at malamig na lugar. Tama ho? Mahilig din sa kabuti. Ang kabuti raw ay sumisibol sa mga madidilim at mga malalamig na lugar. Pero pagka siya ay nalantad sa araw, namamatay. Sa totoo lang ko, ganun din ang kasalanan. Ang kasalanan ay sumisibol sa mga madidilim at maliliwanag o madidilim at malalamig na lugar. Tama po ba? Yun ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 12, sapagkat kayahang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan. At ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Minsan ito rin yung kalalagay ng mga mananampalataya. Maraming mananampalataya natutulog. Minsan ay literal, pagka oras ng preaching, natutulog. Pero dito, ang sinasabi dito yung spiritual. Maraming mananampalataya ay laging tulog. Laging tulog. Tulog ang spiritual ng buhay. At sabi dito, magbangon ka mula sa mga patay. Nangangahulugan na umiwas ka, makipag-quit ka, kumalas ka sa mga masasama mong kasama. Kung hindi ka kakala sa mga kasama, sabi ng salita ng Panginoon, pwede ka niyang dalahin. Pwede ka niyang mapagaya ka sa kanila. Sabi ng Bible, magbangon ka mula sa mga patay at diliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Be careful in our action before the Lord. Ito pong Ephesians ay napakagandang tingnan natin sapagkat ito po ay nagtuturo sa atin paano tayo mamumuhay. Ephesians chapter 4 verse 22. Look at your Bible. Sabi dito, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang pita. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.
Noon sabihin ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 28, let us make man, lalagyan natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. At yun po ang binabanggit na salita ng Panginoon, larawan ayon sa kanyang katuwiran at ayon sa kanyang kabanalan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, iwanan ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Di ba napakasimple at napakadaling intindihin. Iwanan ninyo ang inyong dati pamumuhay. Verse 25, dahil dito, idakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Naalala ko yung isang kwento na nabasa ko na mayroon daw mag-asawa na 25 years na nagdiriwan ng kanilang anniversary. At minsan, umalis si Mr. at si Mrs. na iwan sa bahay, naglilinis siya sa kwarto. At nung kanyang wawalisan na yung ilalim ng bed, meron siya nakita isang box. Isang kahon, kung makita niya ay may 3 itlog at saka 10,000 pesos. So, dumating si Mr., tinanong niya, sabi niya ay, nagtataka lang ako bakit mayroong itlog dun sa kahon sa ilalim ng ating tulugan. Anong ibig sabihin mo? May 3 itlog at may 10,000 pesos. Sabi niya ay, every time na ako'y gumagawa ng kasinungalingan sa'yo, naglalagay ako ng itlog. So, sabi ng Mrs., ay, salamat. Sa 25 years ay 3 beses lamang na sinungalingan. Ay, yung 10,000. Sabi niya, every time na dumadami yung itlog, binibenta ko at ganun pa rin. Sabi mo naka 10,000 pesos. Hindi ko ako totoo yun o biro. Pero alam ng mga kapatid, sabi ng Bible, dahil dito, itakbol na ang bawat isa na sinungalingan. 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo yung magkakasala. Pwede mo magalit, huwag na magkakasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Sa Greek, huwag ninyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag na ninyong bigyan ng pagkakataon ang gaglot. Verse 28, ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Salip ay magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawain marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig. Chapter 5, verse 3, kayong mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi dapat mabanggit lamang. Ganda nung charge sa atin ng Panginoon. Hindi man lamang dapat mabanggit ang alin, ang usapan o masasamang uri ng usapan, usapang pakiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa at walang kabuluhang usapan at pagbibirong dinararapat. Salip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong papakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-imbot ay pagsamba sa Diyos. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon. Actually, ito ay dati na natin narinig, nabasa, maaaring napakinggan ng ilang beses. Pero sabi ng chapter 5, verse 8b, ngunit ngayon nasa liwanag kayo sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ang tanong sa atin, tayo ba ay tunay na naliwanagan? Maliwanag po ba si Kristo sa atin? Sa ating buhay? Magandang challenge sa atin dahil marami sa atin maaaring namamasukan. Ang iba sa atin ay nagtatrabaho. Ang iba sa atin ay pumapasok sa school araw-araw. Iba-iba yung ating nakakasama. Pero alam niyo mga kapatid, nata-challenge yung ating pagiging Kristiyano. Makikipag-compromise ba tayo? Makikisama ba tayo sa kanila o hindi?
na alam nating mali ang kanilang ginagawa. 1 Peter chapter 2 verse 1, ang sabi ng Bible, kaya nga, alikdanan ninyo ang lahat ng pandaraya. Lahat ng pandaraya. Kung ikaw ay nagtatrabaho at dinadaya mo ang iyong boss, kung ikaw ay isang estudyante at dinadaya mo ang iyong exam, projects, sabi ng Bible, talikdanan ninyo ang mga pandaraya. Ano pa? Pandaraya, pagkukunwari. Pagkukunwari na parang maamong tupa pagkausap mo, pero pag tumalikod, ang daming sinasabi. Pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Be careful in our action before the Lord. Kumusta po tayo mga kapatid? Ang ating buhay, pananampalataya sa harapan ng ating Diyos. Tayo ba'y nagiging maingat sa ating mga aksyon na ginagawa? Magandang tanong sa atin. Tayo ba'y nagiging maingat sa ating aksyon, maaaring sa ating asawa? Asawa po ako doon, dahil ako may asawa. Na isa. Tama lang mo doon. Kumusta ang ating aksyon pagdating sa ating mga anak? Bilang tatay sa ating relasyon sa ating mga anak. Bilang tatay sa ating relasyon sa ating anak. Bilang nanay sa ating relasyon sa ating mga asawa. Kumusta po ang ating action na ginagawa everyday sa ating buhay? Nakakalungkot isipin na kung ikaw ay isang mananampalataya, pero ikaw at sinisiraan mo pa maaaring iyong kapitbahay, sinisiraan mo pa maaaring ang iyong kasambahan. Sabi ng Bible, hindi dapat ito mangyari sa mga mananampalatayang sinasabi natin mananampalataya tayo. Be careful in our action before the Lord. Okay po ba ang ating mga aksyon? Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung progression. In conclusion, kapag po yung ating posisyon sa Panginoon ay hindi malinaw, napakalabo mag-devote ka ng panahon kay Lord. Kung may problema ka sa iyong devotion, definitely, may problema ka sa iyong posisyon kay Lord. Tama po ba? Kung may problema ka sa iyong posisyon kay Lord, definitely, may problema ka sa iyong action. Kaya una sa lahat, dapat po, inaalam natin, tinitiyak ang ating kalalagayan at posisyon sa Panginoon. Ikaw ba'y tunay na disipulo ng Panginoon? Kasi kung tunay kang Kristiyano, tiyak na maglalaan ka ng oras na makilala pa ang iyong pinaglilingkurang Diyos at tiyak na ang iyong magiging aksyon inararapat ayon sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, we are Christ's disciples. At there are 3 charges para po sa atin. Ano yung una? Be confident in our position in the Lord. This is our personal. Paano natin malalaman na confident tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Kinikilala natin sa ating sarili na tayo makasalanan at hindi natin kaya o walang pwedeng makapagpatawad sa atin, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili maliban kay Yesu Kristo. Pag kilala na si Jesus ay namatay para sa atin at siya'y muling nabuhay para sa atin. Pangalawa, be consistent in our devotion to the Lord. Gaya ng sinabi ko kanina, kung hindi nyo sisimulan na magkaroon ng habit ng pag-aaral ng salita ng Diyos, habang buhay mo yan, magiging struggle. Be consistent. Pangatlo, be careful in our action before the Lord. Tignan nga natin ang ating sarili ngayong umaga. Saan tayo may problema rito? Natapos na ako magsalita. Hindi ko na ako pakakatagalan. Ang akin naman pong sinasabi ngayon sa umagang ito, nawa ang banal na Espiritu ay mangusap sa atin. Sabi ng isang awit, mayroon bang tuwid ng isip na naligo at nagbihis? Sinuot. Ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Side A, side B. Nakaranas na po ba kayo, no? Pinaligo ka tapos side A.
Oh, malinis pa naman. Slide din. Malinis pa raw. Pero alam niyo mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa atin, pinagpapaalala sa atin bilang kanyang mga disipulo. Dapat tayong maging confident sa ating posisyon sa Panginoon, consistent sa ating devotion, maging mahingat sa ating pagkilos. Sandali pong ito tayo po ay manahimik sa Panginoon. Ang pagbabago po ay nagsisimula una sa pagsasalisik ng sarili. Tingnan ho natin ang ating mga sarili ngayong umaga. Una, tingnan natin, tunay ba tayo ay may relasyon kay Kristo? Tunay ba natin naranasan ang kapatawaran mula sa Kanya? Nagpulay-pulay po tayo, sumandali sa umaga po ito. Tingnan natin saan tayo makakapaglapat ang salita ng Panginoon.